Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH. Hukumang Pantahanan. Hukumang Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo, napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay katulad ng usaping, pwede bang bawiin ang ari-ariang ipinangalan sa kabit? Dito sa Hukumang Pantahanan! Buti naman at umuwi ka na, Ramil. Oh, ano nangyari sa'yo? Galit ka ba? Kanino? Wala ka bang aaminin sa akin? Aaminin? Teka, nalilito ako eh. Ano ba yung pinagsasabi mo? Sino si Shaira? Ha? Ano? Asawa mo siya, di ba? Di ba? Oh, alam mo naman pala eh. Bakit ka pa nagtatanong dyan? Nagsinungaling ka sa akin, Ramil. Ang sabi mo, wala kang sabit. Pero ano to? Mong akala ko masusolo kita, yung pala. May kahati ako sa'yo. At ang masama pa, lumalabas na kirida pala ako. Sorry, Ghislaine. Sorry? Sorry? Yun lang ang sasabihin mo sa akin? Ano pa bang gusto mong gawin ko? Magtumbling? Malo pa rin bang asawa mo? Wow. Ano ba naman tanong yan? Kung mahal ko pa si Shaira, edi sana wala ka sa buhay ko. Kaya nga tayo nagtanang kasi ikaw ang mahal ko. Maniwala ka sa akin, Ghislaine. Naghahabol ngayon ng asawa mo. O anong plano mo dyan ngayon? Kahit na maghabol pa siya, hindi na ako babalik pa sa kanya. Ikaw ang pinipili ko. Basta akong bahala sa'yo. Hindi kanya masasaktan. Hello? Sino to? Ikaw ba si Ghislaine? Oo, bakit? Sino ka ba? Si Shaira. Ano? Kumusta naman ang kabit? Alam mo, wala akong panahon makipagtalo sa'yo. Bakit? Nasaan ang konsensya mo? Paano mo nasisikmura ng manira ng pamilya? Ako na ang mahal ni Ramil. Bakit hindi mo nalang tanggapin ang katotohanan? Mang-aagaw ka? Hindi ko siya inagaw sa'yo. Dahil si Ramil ang kusang lumapit sa akin. Ang sama mo talaga. Wala kang konsensya. Tandaan mo to, ha? Hindi ko kayo titigilan. Maghahabol ako hanggang sa huli. Hindi ko hahayaan na mapunta sa'yo ang asawa ko. O edi, huwag mo kaming tigilan. Di ako natatakot sa'yo, no? Pero kung ako sa'yo, huwag mo nang sayangin pa ang oras mo sa paghahabol. Dahil siguradong matatalo ka lang. Wala akong panahon makipag-usap pa sa'yo. Bye! Ramil, ano ba? Akala ko ba gagawa ka ng paraan para tigilan na tayo ni Shaira? Yan naman kasing hirap sa'yo, Ghislaine eh. Gusto mo ora mismo. Punong-puno na kasi ako dyan sa asawa mo eh.
Palagi niya na lang akong minumura sa tawag. Tapos, madalas pang gumawa ng eksena sa labas. Pinagchichismisan na tayo ng mga kapitbahay. Kesyo, pok-pok daw ako. Hindi naman totoo yun. Malinis akong babae nung nakuha mo. Alam mo yun? Hayaan mo na si Shaira. Huwag kang mag-alala. Pagsasabihan ko siya. Palagi mo na lang sinasabi yan pero ano? Hindi natatakot sa iyong asawa mo. Ayoko na. Ayoko na, Ramil. Pikon na ako. Kung pikon ka na pala bakit hindi ka nalang umuwi sa mga magulang mo? Ano? Akala ko ba ipaglalaban mo ako? Bakit pinalalayas mo na ako? Okay, I'm sorry. Hindi sa pinalalayas kita. Pero kasi, worried lang ako sa iyo Baka kasi ayaw mo na sa magulong buhay. Kaya bumalik ka muna sa mga magulang mo. Habang inaayos ko ang gusot ko. Hindi. Ayoko. Hindi ako babalik sa kanila, Ramil. Ayoko umalis dito. Dito lang ako. Kasama mo. Handa ako namang harapin si Shaira anytime. Hindi ako natatakot sa kanya. Kung iyan ang desisyon mo, ginagalang ko. Mahal, don't worry. Gagawin ko ang lahat para ma-solve agad ang gusot ko sa aking asawa. Basta palagi mong tatandaan na kung papipiliin ako kung sino sa inyong dalawa ni Shaira, ikaw ang pipiliin ko, Ghislaine. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan. Mahal, happy first anniversary. Ang bilis ng panahon, ano? Kalain mo yun. 1 taon na ako nakikipaglaban para sa pagmamahala natin. Pero, natutuwa naman ako kasi biglang nanahimik ang asawa mo. Kasi, binigyan ko siya ng malaking pera. Kaya ayun, nanahimik. Kaya ikaw, Ghislaine, huwag ka na mag-worry. Hindi na tayo guguluhin ni Shaira. Sigurado? Buti naman kung ganun. Anyway, meron akong balak na gawin na alam ko matutuwa ka. Ano yun? Ano yun, mahal ko? Itong bahay na binili ko at tinitira natin ngayon, balak ko sana i-transfer sa pangalan mo itong property. Talaga? Gagawin mo yun? Oo. Para sakaling, alam mo na, hindi natin masabi buhay. At least, kapag nawala ako, secured ka na. Dahil meron ka ng sariling bahay at lupa. Kaya lang, hindi ba maghahabol ang asawa mo kapag ginawa mo yan? Kaya nga, ipapangalan ko sa'yo para kahit mamatay ako, wala na siyang habol. Sige. Gusto ko yan. Ikaw ang bahala. Basta ako, ipinagdarasal ko palagi sa Diyos na sana maaprubahan ang annulment ni Shaira para may kasal na tayong dalawa. Sana nga, mahal ko. Pangarap ko talaga na maikasal tayo sa harap ng Diyos. Huwag kang mag-alala. Mangyayari din yung gusto natin. May awa ang Diyos. Eto na yung titulo ng lupa sa Project 8, Quezon City. Nakatransfer na sa pangalan ng lover mo. Ikaw naman, Walter. Hindi basta lover lang si Ghislaine. Soon to be wife ko na siya. Talaga? Paano na si Shaira? At saka alam ba niya tungkol sa property na ipinangalan mo kay Ghislaine? Alam na ni Shaira. Alam mo naman yun. Wala kang maitatago sa babae yan. Anyway, sa susunod na linggo na ang first hearing sa annulment case na final ko. Good luck na lang sa'yo. Walter, salamat pala rito. Kung hindi dahil sa'yo, siguro matatagalan pa bago ma-release ang bagong titulo.
Wala yun, Ramil. Basta't kapag ikinasal kayo ni Jocelyn, ako ulit ang best man, ha? Oo naman. Mahal, ito na yes, yung mahal. promise ko sa'yo. Oh, wow! Totoo ba ito, mahal? Oh, nakapangalan na sa akin tong bahay at lupa. Oh, thank you. Thank you. Sa totoo lang, hindi ko akalaing ganito kabilis ang pag-transfer sa pangalan ko ng titulo. Si Walter kasi naglakad niyan. Alam mo naman yon. Malakas ang kapit nun sa munisipyo. Isa na lang ang kailangan nating pagtuunan ng pansin. Ang nalalapit na hearing sa annulment case na final mo. Magkahalong excitement at kabang nararamdaman ko. At sana, pumabor sa atin ang desisyon ng korte. Oh, Jocelyn. Ha? May palapit na motorsiklo. Ay, oo nga. Halika, tumawid na tayo. Halika. Diyos ko! Ramil! Diyos ko! Tulungan niyo ako! Parang awa niyo na! Ramil, huwag ka mamamatay! Ramil, gumising ka! Baka may nakarinig sa atin! Tulungan niyo ako! Ang asawa ko! Nakikiusap ako! Tulong! Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Anong ginagawa mo dito, Shaira? Ang lakas ng loob mong pumunta pa sa pamamahay ko. Mamamatay tao! Ano? Ako killer? Dahan-dahan ka na pagsasalita mo, Jocelyn. Pinagbibintangan mo ako sa pagkamatay ni Ramil? Oo! Kasi ikaw lang naman ang pwedeng gumawa nun sa kanya. Teka lang, ha? Liliwanagin ko sa'yo. Hindi ko kayang pumatay o magpapatay ng tao. Kung may kakayahan ako, matagal ko na sanang ginawa yon. Kaso hindi. Ayang ka. Buhay na buhay. At saka maraming galit kay Ramil. Alam mo yan. Anong ginagawa mo dito? Anong kailangan mo? Pinaban mo na nga ako sa burol ni Ramil. Kasama kong kapatid ko na pulis. Si Kuya Rob. May mga kasama pa rin akong maghahakot ng mga gamit mo. Palabas ng property ko. Anong property mo? Sa akin nakapangalan ito. May titulo ako. Ako ang asawa. Legal wife ni Ramil. Lahat ng naipundar niya, meron akong karapatan. Itong bahay na tinitiran mo, conjugal property namin ito. Hindi mo ako mapapaalis dito. Bahay ko to eh. Akin to. Wow, ang kapal ng mukha mo. Kabit ka lang naman ng asawa ko. Shaira, kasama ko na yung mga lalaking magbubuhat ng gamit ng babae yan. Ano? Oh, okay, sige Kuya Rob. Hindi. Palayasin ang babae na yan sa property ko. Ben, pasok na kayo. Kunin yung lahat ng mga damit at iba pang gamit ng babae yan. Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to. Trespassing kayo. Lumayas kayo dito. Ikaw ang lumayas dito. Lumayas kayo. O baka gusto mo magkasakitan pa tayo? Hindi ako natatakot dyan sa baril mo, ha? Kaya din kitang ipatanggal sa serbisyo. Harassment yung ginagawa mo sa akin. Kuya, ano ba? Palisin mo ng babae yan sa bahay ko. Ben! Hindi. Kaladkarin niyo muna palabas ang babae ito. Dalhin niyo sa malayo. Ayoko. Kung pwede doon sa putikan o sa kanal. Doon naman ang babae ang basurang tulad na babae yan eh. Sige na! Bitiwan niyo ako. Ano ba? Harassment yung ginagawa niyo sa akin. Idedemanda ko kayo. Mga walang hiya talaga sila. Tama, Jocelyn.
Idemanda mo, mga hayop na yan. Hindi ako papayag na magwagi sila. Hindi, Ma. Hindi ako titigil hanggat hindi nila napagbabayaran itong kasalanan ginawa nila sa akin. Paano na nga pala yung bahay na ibinigay sa'yo ni Ramil? Pwedeng kinuha nila ang bahay at lupa ko. Pero nasa akin pa rin ang titulo. Kaya alam kong may karapatan pa rin ako sa bahay na yon. Pero anak, inilalabang ka mo ni Shaira na conjugal property nila yun ni Ramil. Binili yun ni Ramil nung hiwalay na sila. Kaya nga po, naipangalan sa akin yung titulo nun eh. At saka Ma, kahit saang korte siguro dalhin ni Shaira ang laban niya, pangalan ko ang nakalagay sa titulo. Wala siyang habol doon. Sana nga. Pero hindi ka ba natatakot na baka ikaw naman ang isunod nila? Hindi ako natatakot, Ma. Ipaglalaban ko po ang karapatan ko. Kahit saang korte pa kami magkita ni Shaira, haharapin ko siya. Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping pwede bang bawiin ang ari-ariang ipinangalan sa kabit. Ang legal spouse ay may karapatan po sa mga ari-arian na napundar ng kanyang nagtaksil na asawa at kalaguyo nito. Ayon sa Article 148 ng Family Code, ang pagmamay-ari ng mga properties na na-acquire ng dalawang nagsasama kung ang isa sa kanila o kaya naman ay pareho silang kasal pa sa iba, ay nakabatay sa kanilang aktual na ambag na pera. Ang share ng partner na validly married pa sa iba ay mapupunta sa absolute community o conjugal partnership nila ng kanyang legal na asawa. Kaya naman po kung tutuusin, may legal pong basihan ang paghahabol ni Shaira sa mga ari-ariang ipinangalan ng kanyang mister na si Rob sa kalaguyo nitong si Jocelyn dahil siya naman ang legal na asawa. Ang tanong lang po ngayon ay paano ba kung ang properties ay ipinangalan na sa kalaguyo katulad na lamang sa kwentong tampok natin ngayon. Ayon po sa Supreme Court, sa kasong Spouses Alcantara versus Spouses Ananias, ang Certificate of Title ay malinaw na ebidensya na indivisible at incontrovertible ang pagmamay-ari ng taong pinangalanan sa titulo. Gayunman, hindi din naman po nito tinatanggal ang posibilidad na pagmamay-ari ito ng iba sakaling mapatunayan ng nagkiklaim ang kanyang karapatan dito. Halimbawa na lamang po nito ay ang katibayan na nagkaroon ng fraud o panluloko, manipulation at pamimeke ng dokumento para maiparehistro ang property. Sa mga kasong Tumlos versus Spouses Fernandez at Agrifina Viuda de Canada versus Crescencia Baclot, substituted by her heirs, nilinaw po ng Supreme Court na alinsunod sa Article 148 ng Family Code, kailangang patunayan ng legal spouse ang ambag ng kanyang nagtaksil na asawa sa mga naipundar nila ng kalaguyo nito. Maari itong gawin sa pamamagitan ng pagtingin sa financial capacity ng kalaguyo, kung may mga ari-arian na ba ito bago pa ang illicit relationship, o kung may trabaho ba ito at kumikita ng sapat para makakontribute sa pag-acquire ng properties. Without that, pinapalagay po na ang properties belong to the partner na may ari-arian at maayos na trabaho. Ito po ang nangyari sa kwentong tampok natin ngayon. Bagaman at hindi naman nabanggit kung may kakayanan si Jocelyn para maka-acquire ng assets, malinaw naman na gumamit ng impluensya at connection si Rob para lamang mailipat sa pangalan ni Jocelyn ang titulo ng mga properties mula sa pangalan ni Rob. Dahil po dito, mas madali pong mapatutunayan ni Shaira na bahagi pa ng conjugal assets nila ang properties. Lalabas po kasi na donasyon ito kay Jocelyn na mahigpit ding ipinagbabawal ng batas. Ayon sa Article 739 ng Civil Code, ang donation sa pagitan ng dalawang taong guilty ng adultery o concubinage at the time of donation ay void o walang bisa. It goes without saying then na ang paglilipat ng ownership at title ng properties kay Jocelyn ay void. Sa makatwid, malaki po ang habol ni Shaira sa mga properties kahit pa nakapangalan na mga ito kay Jocelyn. Samantala, kahit po may habol sa mga ari-arian si Shaira, ay iligal ang kanyang paraan ng pagbawi sa mga ito. Krimen pong itinuturing ang sapilitang pag-take over ni Shaira ng property, lalo pangat ginamitan pa niya ng pananakot. Itinuturing po itong grave coercion
batay sa Article 286 ng Revised Penal Code at may parusang presyon koreksyonal, katumbas ng pagkakulong mula 6 months hanggang 6 years at multang hanggang 100,000 pesos. At syempre, iba pa pong usapin ang maaring maging pananagutan ng kapatid na pulis ni Shaira dahil sa paggamit naman ito ng posisyon para takutin si Jocelyn at sa pilitang kunin ng property. Ang tama po sanang hakbang para kay Shaira ay mag-file ng kaso sa korte para sa action for reconveyance, recovery of possession, and cancellation of title and tax declaration o ipetisyon sa korte na maibalik sa kanyang pagmamay-ari at pamamosisyon sa property, kanselahin ang titulo, pati na din ang tax declaration. Kaya paalala po sa mga nasa parehong sitwasyon, bagaman at malinaw po ang ating karapatan, ay huwag po nating ilalagay sa ating mga kamay ang batas. Idaan po natin sa tamang proseso para makaiwas sa perwisyo. At yan po ang hukumang pagtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Compañeras, Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi, dito lang po sa DZRH, DZRH News Television, at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat, Attorney Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Bobby Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas at Phil Cruz. Naglapat ng tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga at sa direksyon ng inyong lingkod, Leonel Benjamin. Hukumang Pantahanan!